Tutulungan kitang iligtas ang lalaking iyon sa ngayon. Pero mas maganda kung tumigil ka sa pagtawag sa akin ng bata. Tugon ni Euphemina habang nakatingin kay Grid na nakakatakot. Patawarin mo ako sa aking mabigat na kasalanan. Matapos humingi ng pasensya ni Grid. Nahalata naman niya na may mga bitag sa bawat dadaanan nila. Ang bitag ay nakikita ko ng mabuti, salamat na lang kung ganito. Mapanganib ito kung hindi kami mag-iingat. Kung kaya humakbang siya sa lubad sa pag-aakala na okay na ito, ngunit biglang lumabas ang isa pang bitag galing sa taas na parabang palakol, at kamuntikan na matamaan ang ulo ni Grid. At napalingon na lang agad siya sa babae. Si Euphemina na nakahawak sa bulaklak, sabay sabi na, "Ito ay maganda, mag-ingat ka, itong bruha na ito, nakakapag-relax talaga siya sa lagay na ito." At napatalo naman agad ulit si Grid na parang uod dahil may isa pang bitag na malaking bato na nahulog sa kinatatayuan niya. At lumingon ulit siya sa babae na namumula na ang pisngi. Si Euphemina naman ay agad naman sinabi niya na, "Ako ay nagugutom." At napansin naman ni Euphemina na may bitag pa na paparating kung kaya nagdahilan ito sabay sabi na, "Oy Grid, may isa pang bulaklak dito oh." Si Grid na nagtataka na sa mga kilos ng babae. At nang makarating ito kay Grid, nayanig naman ang kuweba, sa lakas nito, dahilan para mabutas ang sahig. "Hey, Euphemina, ang dami mong katwiran. Kailangan ko bang sabihin sa'yo na ito ay mga bitag?" Sigaw ni Grid kay Euphemina. "Kailangan nating isaaktibo ang mga ito ng maaga upang magpatuloy ng ligtas. Sa unang lugar, ito ay isang karagdagang task, kailangan ko bang makinig sa'yo?" Sagot ni Euphemina kay Grid. "Nakita ko na, nandito sila." Sigaw ng kawal nang makita silang dalawa. "Hoy Grid, saan ka pupunta? Ito ang pinakamadaling daanan patungo pababa, ipaubaya ko sila sa iyo." Sigaw ni Grid habang tumalon pababa. "Wala akong armor, kaya hindi ko sila kayang labanan. Ubusin mo sila ng flame spell mo o kung ano. Hahanapin ko si Horoy. Dakpin siya, napaka-selfish na lalaking iyon." Tugon ni Euphemina sa sarili, kaya napasigaw ito kay Grid. "Kung gumamit ako ng apoy sa saradong espasyong ito, toasted din tayo." Walang isip, "O ganun ba, sige lang, tulungan mo lang ako hanggang sa huli." Sagot ni Grid sa babae. Isa siyang duplicator. Maaari ba niyang maduplicate ang kakayahan ng sinuman? Karaniwan, ang pinakamalaking kapintasan ng mga makapangyarihang magic spells ay ang mahabang oras ng pagpapakawala nito. Ngunit sa tingin ko, siya ang magician na maaaring magpapawala agad ng mga skill. Anong daya? Mabuti, salamat sa hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang pagmamasid sa aking likod, harangin mo sila para sa akin bata. Isip ni Grid habang tumatakbo palayo. Frost Queen's Breath, He's. Patuloy lang silang dumarating kahit gaano pa karami ang talunin ko. Magiging maganda ang paggamit ng malawak na hanay ng mga spell ng apoy, ngunit sasabog ako kasama nila. May 11 spells na natitira mula sa quest ni Piaro. Hindi ako magpapatalo sa mga gwardya lang, pero ang problema ay, sa gitna ng lahat ng mga gwardyang ito, hindi ko pa nakikita ang Five Knight of Winston. Nakatakas ang isa sa kanila. Hatiin ang grupo sa kalahati at habulin siya. Nakuha ko, sigaw ng mga kawal. Sa narinig ni Euphemina, agad niya naman ginamit ang isa pa niyang skill, Sword of Life. Nagulat naman ang kawal kaya napasabi na lang ito na, ang babaeng ito, lalaban ba siya hanggang sa huli? Sa ngayon, tuparin mo ang iyong pangako. At ngayon, may natitira pang 10 spells. Kahit ako ay may limitasyon, kaya bilasin mo Grid. Samantala si Horoy na napaisip sapagkat hindi na mabuti ang kanyang lagay. Mga 50 oras na ang lumipas sa totoong buhay. Iligtas niyo ako, nasa limitasyon na ako, hindi ko na kaya ito. At napasigaw naman ito sa nangyayari sa kanya. At sa sigaw na iyon, naalarma naman si Grid. "Ha, si Horoy ba iyon? Parang boses niya ang narinig ko. Dito nga yon. Ang lalaking iyon, ba't ako napasali sa lahat ng ito? Tatamaan talaga siya sa akin pag makita ko siya." Ngunit napansin naman agad ni Grid ang isang kawal na nakatayo. Kanina pa kita hinihintay bata. Ako si Leo, ang isa sa pinakamagaling ng Knight of Winston. Narinig ko na nakatakas ka. Kung magkasabwat kayo ni Horoy, alam kong pupunta ka dito. Sabi niya kay Grid na naghanda na para sa laban. Boy Seth, ang isang knight na ito, ay hindi bababa sa level 180, ano ang gagawin ko? Sa isip ni Grid, nakakuha ka ba ng ilang buto? Ikaw ay tahol ng tahol at parang aso na hindi nakakakain. Nakikita kong malusog ang iyong bibig, kawawa ka sakin. Papatayin kita ng personal, magpasalamat ka. Sigaw ni Leo habang tumakbo patungo kay Grid. Boy Seth, masyado ko ba siyang napagalit? Blacksmith Rage. Quick movements.
Sigaw ni Greed sa kanyang kakayahan. Notification. Ang iyong lakas sa pag-atake at bilis ng pag-atake ay tumaas ng husto sa loob ng 20 segundo. Ang iyong liksi at rate ng iyong pag-iwas ay tumaas ng husto sa loob ng 1 minuto. Kailangan kong harapin ito. At nagulat si Greed nang makita niya na malapit na agad si Leo. Ano? Ang bilis naman niya. Dahilan para depinsahan niya ang sarili, ngunit sa lakas nito, napatalsik pa rin siya sa kalayuan. Pots! Napakabilis niya. Bahagya ko itong na-block. Kung wala ang aking quick movements, malamang tapos na ako. Nagtatakang isip ni Greed. Nainsulto mo ako at hinaharangan ang aking atake. Isang panday lamang ang nangangahas na sakta ng aking pride. Hindi na ako magagalit. Sa pamamagitan ng aking nakamamatay na apoy na espada ay gagawin mo mamatay. Sigaw ni Leo habang ginamit niya na ang kanyang nagliliyab na aura. Sa lakas ng atake, napatalsik na naman ulit si Greed dahilan para mabawasan ang kanyang life bar health. Notification. Nakaranas ka ng 17,300 pinsala. Dahil ang iyong buhay ay umabot sa pinakamababang halaga. Ang legend ay hindi basta-basta mamamatay. Lalabanan mo ang lahat ng pag-atake sa loob ng 5 segundo. At sa nalaman ni Greed, napasabi na lang ito sa sarili. Ano? Hindi ka pani-walang kapangyarihan. Kailangan ko ng life potion. Delikado ako. Ngunit nagtaka naman si Greed nang makita niya si Leo. Ha? Bakit siya huminto sa pag-atake? Ngunit, si Leo na nangisay na para bang nasunog ito sa araw. Ang batang iyon. Anong nangyari sa kanya? Isang pagsabog ng alikabok ba yun? Tugon ni Greed habang iniisip ang sinabi ni Euphemina. Kung gagamitin ko ang apoy sa espasyo na ito, toasted din tayo. Anong ginawa mo sa akin? Sabi ni Leo nang mahina habang nangdidilat ang mata. Pero ibang skills ata ang nakikita ko. Kahit ano pa yan. Tanggapin mo yan hangal. Tugon ni Greed habang nakangiti. Agad naman lumabas ang notification. Natalo mo ang Knight of Winston na si Leo. Ikaw ay babansagan the Night Slayer. At nakuha mo ang susi ng Silda. Ikaw ay level 45 na. At natuwa naman si Greed dahilan para mapasigaw ito. Agad naman binuksan ni Greed ang silda kung nasan si Horoy. At napadilat naman ng mga mata si Horoy sa pagbukas ng pinto. Balak ko sanang suntukin ka, pero para kang nasa pintuan ng kamatayan. Horoy. Notification, quest cleared. So ikaw ang savior ko. At lumabas naman ang notification kay Horoy. Nakuha mo ang pangalawang klaseng Apostle of Justice partner. Nagtaka naman si Greed sa ginawa ni Horoy. Mr. Greed, kahit sino ka pa, at tinulungan mo akong tapusin ang quest na ito. Ang loyal ko ay sayo. Ako ang Dam Polanbetar descendant of the Blue Wolf. Sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalang Apostle of Justice partner sa linya. Susundan kita at babayaran sa utang na ito. Tugon ni Horoy habang nakaluhod sa harapan ni Greed. Oh, anong mali sa kanya? Nababaliw na ba siya? Isip ni Greed habang nagtaka sa mga pangakong binitawan ni Horoy sa kanya. Samantala kay Euphemina, nang makaharap niya na ang 4 na Knight of Winston. Hindi ka panipaniwala, natalo niya ang daan-daang sundalo ng mag-isa. Nagtatakang napasabi sa nakita. May natitira pang Elite Knight. Nagamit ko na ang halos lahat ng aking kakayahan, ngunit salamat doon, hindi nila ako nilalapitan ng walang ingat. May malaking pagsabog kanina, nakikita kung paanong hindi pa siya bumabalik, maaaring namatay si Greed. Sa totoo lang hindi, kahit na nagawa niyang iligtas si Horoy. Babalik ba siya dito para tulungan ako? Isip ni Euphemina na gulong-gulo. Ano ang gagawin natin kung nakatakas ang Greed na iyon? May mga bodyguard pa ng Panginoon sa taas, pero kailangan muna nating tapusin dito. Ito ay kaiyahiya, ngunit magtulungan tayo at mabilis na matapos ang mga bagay-bagay. Usap ng mga Elite Knights. Habang naririnig ito ni Euphemina. Yes, hindi ko na kayang panindigan pa ito. Tapos na ako dito. Ang 3 spells na naiwan ko ay Fire Attribute. Papatayin ko ang sarili ko kung gagamitin ko ito sa ganitong siradong espasyo. Naputol ang pag-iisip ni Euphemina nang biglang umatake agad ang mga Knights. Dakpin siya, sa ataking iyon, dahilan para mapasandal si Euphemina sa pader. Ngunit nabigla naman agad siya nang may isa pang sumugod sa kanya. A pincer attack, banggit ng skill ng isang knight. Naalarma naman si Euphemina dahilan para gamitin niya ang basic skill. Ngunit kahit na nasangga niya ito, napatalsik naman siya dahilan para mapabangga siya ulit sa pader. Hahaha, ano, wala na ba siyang kapangyarihan? Na-stress ako para sa wala. Ito ang kabayaran mo para sa 500 kaluluwang iyon. Nasaktan ba namin ang feelings mo? Pang-asar na sinabi ng mga knights kay Euphemina. Hindi pa ito tapos. May 50% pa akong chance.
Although tapos na ako kung malas ang makukuha ko. Balak na gamitin ni Euphemina sana ang rolling dice, ngunit napatigil na lang ito nang marinig niya ang boses. Kayong mga nagpapakilalang matuwid na mga kabalyero ay nakikipagtulungan sa isang babae, gaano ka walang hiya. Nagtaka naman sila kung sino ang nagsalita. Napasigaw na lang si Euphemina sa pangalan ni Greed na kasama si Horoy. Sheesh, alam mo bang minura nakita sa isipan ko? Dapat mas mabilis kang dumating. Ano, kung nandito siya, ibig ba sabihin nun na si Leo the Northern Nova ay natalo niya? Hindi ko alam ang sinasabi niyong Nova. Ngunit pinalis ko ang isang baboy na tinatawag niyong Leo. One-on-one na patas at walang atrasan. Matapang na sabi ni Greed sa mga kabalyero. Hindi maaari yun. Hahaha, akala nyo kaya mong masaktan ang isang hibla ng buhok ko. Ribat ni Greed. Nagtaka naman at napaisip si Euphemina sa narinig. Kapag ang antas ng kalaban ay mas mataas ng 30 o higit pa, ang NPC ng laro ay umuurong. Napapa-atres talaga sila ng sobra. Anong level na ba talaga si Greed? Ang hangal na ito, isa lang siyang hamak na panday. Teka, kailangan nating maging maingat. Nakikita kung paano niya natalo si Leo. May tiwala siya sa sarili niya. Ang hangal na ito. Siya ay malinaw na isang tao na kailangan nating mag-ingat. Usap ng kabalyero nang makita si Greed na walang takot sa kanila. Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong mawala tulad ni Leo. Napakagat na lang sa labi ang mga kabalyero sa sinabi ni Greed. Siya ay orihinal na mukhang napakalungkot, ngunit ngayon kahit na ang mga kabalyero ay natatakot sa kanya. Isip ni Horoy sa nakita. Hahaha, ang sarap sa pakiramdam. Huwag niyong subukan na lumapit sa amin. Ipapadala ko kayong lahat sa paglipad. Sa pamamagitan ni Euphemina, isip ni Greed. Ito ay masama, may hagdan dito palabas. Atres muna tayo. Hindi maaari. Hindi tayo mapapahiya ng isang takas lang. Pagmamatigas ng isang kabalyero. Oh, ganun ba, Euphemina? Ipakita mo sa kanila ang nararapat, tirahin mo sila ng iyong magic at tapusin silang lahat. Nagtaka naman si Euphemina sa sinabi ni Greed kaya napasabi na lang ito na. Oh, sa ngayon, hindi ko magagawa iyon. Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Tugon niya kay Greed. Si Greed na parang naging kingkoy ang itch-aura nang marinig ang sinabi ni Euphemina sabay sabi. Hindi ko sila matatalo. Hindi mo ba matatalo ang knight na ikaw lang? Gawin mo na. Nagulat naman si Greed sa agresibong mga kabalyero na umatake sa kanya agad. Hindi pwede ito. Huwag mo kaming babaliwalain. Sisirain kita. Isa kang terorista. At nang malapit na kay Greed ang sword. Nagulat naman ito nang makita si Horoy na sinangga ito para sa kanya. Horoy, ayos ka lang ba? At nabitawan naman ng kabalyero ang kanyang espada. Ano iyon? Ayos ka lang ba talaga, pero paano? Tanong ni Greed na nagtataka. Oo, ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Ito ang hindi mabibiling kasanayan na natanggap ko pagkatapos ng malaimpyernong pagsubok na iyon. Sagot ni Horoy kay Greed. Ano? Paano niya naharang ang isang knight sword gamit ang kanyang mahinang katawan? Walang ideya, hindi ko rin naman siya masyadong kilala. Greed, dapat tumakas na kayong dalawa. Ha? Anong gagawin mo? Paano ka? Pipigilan ko sila, ako na ang bahala dito. Ano ang kaya mong gawin mag-isa? Tere na Euphemina, sigaw ni Greed. Hoy, Horoy, kumapit ka hanggat kaya mo. Magkita ulit tayo kung may dumating na pagkakataon. At kumaway na lang si Horoy sa mga narinig. Mga bastos, hindi namin kayo hahayaan makatakas dito. Sigaw ng Knight kay Greed. Ops, pihil ni Horoy sa mga hangal. Ako ang hindi papayag na makatakas kayo. Sigaw ni Horoy habang ginamit ang skill. Activated, the Orator skill. Spiteful Tongue. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Please bagsakan nyo naman ako ng makapangyarihang subscribe at like na rin para makapag-level up. Pa-share na rin at comment para sabay-sabay na tayong makipag-party level up. Salamat mga kabagsak!